Yo. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At medyo nabapering kasi dun sa aking Facebook page na ka-plastic yung tatalakayin natin for today's video. It's all about dito dun sa Chocolate Hills. Mayroon pong resort, mga ka-plastic. Saka makakakita na kawalangyaan, level up. Level up na po. Basta pera na lang ang pag-uusapan, kahit na ano gagawin. Kapalan mo lang ng milyones yung mga tao dyan. Automatically, tatahimik na yan. At meron ka ng karapatan na magtayo ng resorts sa pinagbabawal na heritage site, mga ka-plastic, na pinipreserve ng mga Pilipino. So ano nangyayari dyan sa Bohol? Kaya nga, ulitin ko yung sasabihin ko kanina sa aking live stream, na 20 years from now, magiging polluted na po ang lugar na dyan. At pag nadiskubre pa ni Cynthia Villar yan, tatayuan din yan ng condominium yan. Baka masakit pa niya sa gitna pa ng pinakamataas na bundok ng Chocolate Hills ilagay. Para nga naman maganda tignan. Overlooking ba? At baka magkaroon pa ng amusement dyan, casino, at kung ano-ano pa. So anong paliwanag ng di ko alam kung sino man yung magpapaliwanag regarding dito. Sabi dito sa 1PH, nasa linya ng telepono si Jamie Villamor. Siya yung magpapaliwanag kung ano ang nagiging tendency nito o ano mangyayari. Sa panoorin natin. To provide proper perspective, no, and context that even if it was declared as a protected area, titled po itong mga property. So meaning to say, there are private owners. Pero despite private owners, their development or any construction within the area should be by approval or the limitations set by the DENR through PAMD. So that's the reason why kailangan nilang request for approval ng Protected Area Management Board, which binigay naman in 2018. O, diba? 2018 pa lang. Gumagawa na sila ng kabulastugan dyan. So, hindi nag-viral yung video na yun. Kasi walang nag-ingay. Ngayon, nung nabuo na ang resort, saka sila nag-ingay at marami na pong nag-react. Sino ba naman? Technically talaga, kung makikita mo ang lugar, maganda naman siya tignan. Pero kung pagmamasdan mo, parang hindi na nakakatuwa. Isang halimbawa na lang. Isang magandang larawan ng isang sikat na pintor. Mona Lisa ni Leonardo da Vinci. Aksidente mong nababoy ng isang perasong tinta yung bahagi ng detalye ng painting. Matuturing na po ba bang tanyag na painting yon? Mona Lisa. Walang kilay yung, di ba? Walang kilay si Mona Lisa. Aksidente mong napintahan ng kilay, which is wala na dun sa original. May matutuwa bang tao? Yun ang nakita ng mga tao. Siyempre, kahit yung Chocolate Hills, ganun din ang sitwasyon. Marami po siyang kabundukan, mga halaman, tapos magugulat ka, meron ng nakasingit na resort. Ang pangit pa dito, sa 200 peso bill ngayon ng Bangko Sentral, mapapansin nyo na po sa likod ng larawan, aside sa tarsier, may makikita kang parang maliit na parang bilyaran. Which is yung
resort na yon. Baga naging historical pa yung resort na yon. Diba? Sobrang pangit na. Magiging polluted yan. Halimbawa na lang mga kaplastik kapag may mga turista, lalo-lalo na yung mga foreigners, gaano kayo kasigurado na pag pumunta sila dyan, malinis pa rin ba lugar? At kapag may mga negosyante pang pumunta dyan, siyempre may nasimulan na gagayahin na ng iba. Yung gets nyo? Kapag may isang taong gumawa ng kalokohan dyan, gagayahin na ng karamihan yan. So ang tendency, mapupuno na ng syudad yan. Hindi na magiging chocolate hills yan. Pero mo na, inaaral mo yan nung elementary. Tapos 20 years from now, hindi mo na siya makita dahil puro syudad na. Binaboy na ng mga tao dyan. So that's why may construction po. And then, dun po sa approval nila, there were conditions set, no? Such as, pwede silang mag-construct or mag-develop within 20% from the baseline of the hills. So, action po ng Sangguniang Panlalawigan after those investigation was, number one, we want the Protected Area Management Board to revise the said guidelines kasi dahil daw po pinapayagan naman no ng any construction or payagan pera development kasi nga title siya and then it is also categorized as a multiple use zone. Meron pong napapayagan. But we, sa Sangguniang Panlalawigan and also the province of Bohol, directive ni Governor Aris Aumentado that we should protect our heritage, the Chocolate Hills. So we asked the PAMB, the DNR, to revise their guidelines na hindi na po i-allow no, yung mga construction or any development. In fact, in September 2023, I sent a letter to the DNR na i-hold in abeyance any development or construction within the Chocolate Hills Natural Monument. Diba? Pending their revision or amendment of their guidelines. So that's the action of the provincial government. Okay. And board member, September 2023, doon po kayo nagbigay ng sulat. Ano po ang sagot dito? Yes. It's been what, 6 months? Ano na po ang tugon dito ng PAMB? We have actually not received any official comments no, in writing from the DENR and PAMB. However, just this morning, we followed up sa aming request and sa aming mga recommendations. Actually, during kasi the investigation, Ma'am Cheryl, nakita po natin doon na the Captain's Peak Resort was still in the process of complying the ECC, no? Environmental Compliance Certificate, which is an important requirement for the for any developer para sa DNR. So this morning, we followed up on that and actually it was just a verbal comment from the DNR Regional Director Paquito Melicor that wala pa po talaga siyang ECC. So, diba? Dapat nung una pa lang, pinagbawalan na nila yan. Nagtayo pa lang ng pundasyon dyan. Sinitan nyo na agad. Bakit walang nakarinig? Diba? Nakakadismaya naman yan para sa mga taga-Bohol dyan. Na makikita nila na yung kanilang pinagkakaingatan na lugar ay bababuyin lang ng isang negosyante para lang sa sarili niyang pera. Kasi kung magtapal ka lang naman ng 1 milyon o 2 milyon sa munisipyo ng Bohol, ano lang, gasino lang naman na triple ang may babalik sa'yo kapag may mga turista sila dyan. Diba? Matik yun. Bawin-bawi sila dyan, kotang-kota. Napaka-ewan naman, no? Pero isipin nyo mga kaplastik, dapat ng una pa lang,
Sinita na nila yan. Wag na nilang payagan. Pero anong nangyari? Dahil ba may pera yung tao kaya pinabayaan? Pustahan tayo. 20 years from now. Magiging syudad na rin ang Bohol. Kaya nga pag na-discover pa ni Cynthia Villar yan, baka magtayo na rin ng condominium yan. Pustahan. Wala na magagawa ang mga Boholano dyan. Dahil irarason nila, magkakaroon po ng magandang trabaho ang mga tao dyan, mga kababayan natin sa Bohol. Ang mga Boholano hindi na po maghihirap. Bibigyan na ng sapat na trabaho dahil magkakaroon na po tayo ng syudad. Magkakaroon na tayo ng mall sa ituktok ng bundok ng Chocolate Hills. Magkakaroon na tayo ng flyover. Kung sakaling gusto nyo tumawid sa kabilang Chocolate Hills, magkakaroon ng tulay. Diba? Yan ang mangyayari dyan. So ano magiging ano dyan? Magiging polluted na. Hindi ba nila naisip yan? 1 million, 2 million, 3 million, kahit 10 million pa yan. Ipapalit mo sa panghabang buhay na polusyon ng Bohol. So hindi nakakatuwa, nakakalungkot, nakakainis na maglalagay ka ng mga ganyang klaseng syudad. So ano na lang ang ending niyan? Papayagan pa rin. Eh wala na eh. Naitayo na eh. Since naitayo ng resort, ano pang palag ng gobyerno? Di wala. At na ngayon, nag-viral na siya sa social media, yung mga magbabalak magbakasyon ngayong mahal na araw, yan, meron na kayong idea kung saan kayo pupunta. Ngayon, simulan nyo na pong babuyin yung lugar. Mag-iwan kayo ng kalat dyan. Magsulog kayo. Mag-iwan kayo ng basura. Di ba? Hindi kayo kontento, wasakin nyo po. Di ba ganyan ang mga tao dyan, mga Pilipino? Kapag malinis, sinisira. So hanggang dito na lang ang aking opinion. So wala na. 20 years from now, makikita nyo na po ang Chocolate Hills. Sibilisado na. Pati yung bundok may tulay na. Tapos may Camellia Homes na, powered by Cynthia Villar. Peace tayo with Cynthia Villar ha. Kasi yun no, nauna na yung mga tao dyan, nagkaroon na ng resort. Baka gusto mo magtayo dyan ng kondo. Sayang din naman, lupain din yan eh. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.